technical kung... Oo, dito medyo matagal dito ang pag-aaralan. Sa digital kasi nakakaano ako ng digital. Pero hindi ako digital mixer? Hindi ako sa mixer. Nakakita lang ako. Ano yan? Usually, effects mo sa gitara or ano? Sa ganun, okay. Ito kasi lumalabas to minsan kapag digital sa screen talaga lumalabas na makikita mo talaga yung frequency, pwede mo siyang i-boost ng 50, 500 ganyan. So low mids, mid-range mo, pwede mong i-boost, pwede mong babaan, depende sa'yo. Pero pagdating sa analog, and most likely katulad sa amin analog, paano namin palalabasin yung mga hertz na yan? Or paano namin i-boost? Kailangan nyo ng equalizer, yung 31 band EQ sa analog. Kung wala kayong equalizer doon gaya na ito, parang wala ata itong equalizer eh. Ang equalizer niya lang yung parametric EQ. Pero yung equalizer na analog, na 31 band EQ, nakikita nyo maraming ganyan-ganyan. Iba pa rin yun. Kasi ito, parametric EQ ito eh. Meron itong, halimbawa, for example, mids. May mids doon, di ba? Pagka inangat mo yun, malaki yung lawak na, yung bandwidth na umaangat. Bali, kung nangyayari, ito, mids. Ang sakop ng mids, 500 to 200 Hz. So, yung 1,000, pag inangat mo yung 1,000, pati yung ibang Hertz dito, tataas din yun. Unlike dun sa graphic equalizer, kung ano na yung frequency na gusto mo itaas, kaya, kasi maliit lang yung sakop niya so pwede mo itaas. So, yun ang kailangan niya, yung equalizer. External yun, separate yun. External ba? Separate yun. Ano pa? Question, anong basic tips para iwasan ang feedback ng mic? Dalawang klase sa pagkakalam ko. Yung una, yung ginagawa nilang processor sa church nila, yung gating, noise gate. Doon nila pinipigil yung yung feedback. Tsaka sa limiter, yung sinasabi nila kanina. Tsaka sa compression, yung inaanak mo. Pwede doon. Pero kung wala kayo noon, sa equalizer pa rin. Sa pa rin. Kunyari, kung yung nag-feedback sa'yo matinis. First channel strip. So hindi kayo mahirapan kasi pare-pareho lang yan. Medyo nakakatakot lang minsan kasi ang dami-dami ng yung makita mo yung mixer, ang dami-dami ng knobs, di ba? Sabihin mo, ano kaya ako kontrolin ito? Nakakatakot to. Kasi ang daming control, knob. So madali lang naman siya kasi maintindihan mo lang isang strip, channel strip is magkakaroon ka ng idea. So yung insert, pwede siyang processor like effects din, pwede siya reverb, delay. Pwede siyang mag-send dito. Na hindi makaka-affect dun sa signal na ginagalaw mo. Kung gusto mo siya ng chorus flanger, gano'n. Pero ginagamit yun sa mga concert ng mga malaking banda. Pero tayo, hindi na. Pero dito sa sa mixer ko, meron yan. Kasi digital yan. Kompleto na kasi ito, kaya bumili nito kasi marami siyang pwedeng gawin. Pwede niyang gawin yung mga laking mixer. Ganyan. Yung laki, 1.5 meters. Yung haba. Pwede mong gawin dito sa maliit na mixer. Kaya suggest na kung meron kayong mga churches, siguro yung price nito is nasa 5,000 dirhams yung brand. Plus yung sale pa, mga 4-5. Pero kaya nang capable siya makapag-produce ng gandang sound. Pero yung preferred ng iba is analog. Like for example, si Claudio. Since magaling siya sa analog mixer, gusto niya yung analog. Kasi maganda yung processing na nangyayari dito. Hindi siya compress. Kung ano yung input mo na level, yun din yung ma-receive mo output. Maganda yung signal flow ng analog. Ako, naging interested din ako sa analog. Kung namin ko si Claudio. Curious din ako. Pero na-experience ko rin, maganda yung flow ng analog. Problema lang sa analog, tsaka sa digital, pihit tayo ng pihit. Yun pala yung isang share ko sa inyo. Pagka hindi nyo alam yung knob, huwag nyo nang pihitin, dito na lang kayo. Sa volume lang. Simple lang naman. Pero ngayon, maintindihan nyo na to. Since meron naman tayong brainstorming dito. Kasi minsan maganda na yung musician. Maganda na. So, ibabalance mo lang siya. Pero pagka pinagagalaw mo to, lalo na sa EQ, check.
Check. Pagka hindi nyo alam yung mga knob, huwag nyo na masyadong hidden kasi, lalo na sa EQ section. Kasi dito yung sinasabi nila yung masyadong harsh sa tenga. Yung pala, pinihit mo na pala yung sobrang sensitive sa tenga. Like for example, hertz. 2,000 to 4,000 hertz na pala yung pinipihit mo. Tinotodo mo pala ganyan. Yung tulog na yan is masakit na, harsh na sa tenga. Tapos, dito nag-volume ka ng sa loob. Yung palang binuboost mo is boom, 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 boom. Yung nagmumukhang parang box, yung room, o yung energy ng speaker hindi na kaya. So, pihit ka palang pihit na ganyan. Sa mids, then, delikado rin yung mids. At actually lahat to is medyo mag-focus kayo sa EQ section. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. EQ section. Pero before tayo dyan, before tayo sa EQ section, ano mo bro? Pakita mo. Dito tayo sa yung white na to. Makita niyo yung white? Sino may idea dito sa white na to? Universal naman kasi yung mixer. Input, tapos yung pinaka-gain control niya. Gain preamp, aka trim, is a volume control for each channel of a mixing console. It controls the volume being input into the channel, not the amount of volume output through the channel. Sino pwede mag-explain? Meron may idea doon? Kasi per experience, yung gain is hindi na siya volume. Parang yung parang boldness ng sounds. The more you inaangat mo, lumalakas din yung volume kasi kumakapal. Parang Tama si bro. Bakit kumakapal? Bakit kumakapal? lumalaki yung frequency niya kasi nga gain siya. Diba? Oo. Ang madaling explanation dyan is meron kang tangke ng tubig. Di ba tayo, yung difference, sino ba yung mga nasa nawasa? Di ba meron tayong nawasa? Merong mga bahay nagre-rely lang directly sa nawasa. Di ba? Pati yung, pagka mahina yung flow ng nawasa, mahina yung flow ng gripo sa loob ng bahay. Pero yung iba, wise, bumibili sila ng tangke. Di ba? Separate. Iniipon nila doon yung tubig. Ganito din yun, yung gate. Iniipon niya yung enough amount nung flow, nung signal para ma-distribute niya ng tama yung sound quality. So pagka mahina yung gain mo, tapos hindi pala maganda yung flow ng signal mo, ano nangyayari sa tubig? Diba? Na-experience nyo yun? Yung hindi enough yung flow, o kaya mahina yung pulo ng tubig. Pero kung meron ka nitong amount, store mo siya, enough amount, lakasan mo siya, hindi doon sa magpipik siya. Tsaka mo dito control. Yan. Mas maganda yung processing. Kasi meron ditong explanation doon. Hindi ko pala nalagay. Kasi pagka yung mahina yung gain structure na in-input mo sa mixing board, ang mangyayari sa sound is distorted. Distorted siya. Hindi siya crystal clear. Kaya minsan, ito basic to eh. Pero pagka nagawa natin dito, meron difference na mangyayari dun sa church. Yung iba kasi hindi nila masyadong aware dito eh. Kala nila volume to. Tapos, o kaya, minsan, nagre-realize sila dito na tawag nilang unity gain. Yung iba, ginagawa yan lahat. Ay, basta center mo lang yan bro. Yung ganyan, di ba?
Center mo lang yan. Sino naka-experience nun? Center lang. Ito, yung gain. O kaya, quarter lang yan. Para hindi ganun malakas yung signal. Kasi mag-overload, mag-peak. Actually, yung unity gain, dito natin isa-set sa knob natin. Ang unity gain, yung iba gusto nilang unity gain is 0. Nilalagay nila dito yung volume knob nila, automatic sa 0. Yan yung required mostly ng mga sound engineer. Is 0. Tapos pero ako ang ginawa ko, mag-negative ako. 8 lang siguro, negative 8. Tapos ito yung unity gain ko, yung main. Tandaan nyo ito yung unity gain. Dati umattend ako sa seminar, tinuro din niya yung unity gain. Pero yung meron nila akong ibang interpretation as unity gain, similar lang ako sa dating seminar. Ang ginagawa ko dito sa sa fader, ginagawa ko, sineset ko siya as negative 8. Negative 8 din. Basta below 0.